Nagising aso sina Ax at Fritz nang madatnan ni Tristan na mga ito isang umaga sa opisina. Agad niyang napagtanto ang dahilan. Ang dalawang lalaki ay magkatabing nakaupo sa bandang gilid ng desk ni Adriana. Mula doon ay tanaw na tanaw ang makinis at mahugis na mga binti ng sekretarya. "Hi tol," bati ni Ax. Kinagat nitong ibabang labi at muling sumulyap sa kapirasong langit na naka-expose dahil sa sarong na palda ni Adriana. Tila naman sinadya ng babaeng ibukas pa ang pinagsumpungan ng palda. Imbis na makiayon sa pamboboso ng dalawang kasama, nakadama ang binata ng pagkairita. Bobonika na nga ang sekretarya niya, pinagtitripan pa ng dalawang kumag. "Adriana," tawag niya sa babae na araw-araw na lang ay nadarat na niyang nagbabasa ng dyaryo. "Yes, boss. Halika na muna sa opisina ko." Aniya. Bakit ba naman tinalaga niya ang sariling guardian nito? Hindi naman niya ito iniligtas sa kamatayan para maging responsable siya sa buhay nito kagaya ng kultura ng mga Hapon. But he did not want her to be ugaled at nais din niyang umangat ang estado nito sa buhay. Parang gusto pa niyang i-enroll to sa finishing school. "Excuse me," anito sa dalawa pang bossing, sumunod siya kay Tristan. "Pakisara ang pinto," utos ng lalaki sa kanya. "Maupo ka." Umupo siya sa couch. Nakita niya nagpawala to ng buntong hininga. "Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo?" Umpisa nito. Hindi siya tumugon. Nagpatuloy to. "Akala ko sinabi ko na sa'yo na hindi ganyan ang suot ng mga secretary." He squirmed at her sarong and her haltered top. Medyo litaw pang pusod niya. "Wala ka bang ibang damit?" "Wala po. Ang mga damit na sinusuot niya ay si Mrs. Abriego bumili ayon sa instruction ng kabiyak nito." Hindi niya malaman kung sang-ayon o tutulangginang sa panukala ng asawa. Dahil hindi naman ito masyadong nagsasalita. Kung makakatulong daw sa anak na mga to ang gagawin niya, nagpapasalamat to. Ngunit sa tingin niya, lihim ng tinanggap ng ginang ang pagkatao ng anak. "I see, hindi ka ba naasiw ang pinagpipiestahan ng dalawang katawan mo?" "Hindi ko nalang pinapansin, hindi man nila makukuha," wika niya. Naupo ito sa tabi niya. "Hindi uubrang katwirang ganyan sa dalawang yon. Hindi mo sila kilala. Before you know it, nahulog ka na sa kanilang bitag. Gusto mo bang mapariwara?" "Hindi ka naman seseryosohin ni Ax o ni Fritz." "Anong gagawin ko?" tanong niya. Sabi lang ang nagastos ni Mr. Abriego sa mga damit niya. Ni hindi kinatutuwaan ni Tristan. Baka nang gusto niyang magsuot sa isip-isip niya. Isang linggo na siyang mahigit sa opisina, ngunit hindi na naulit na mahawakan niya ulit ito. Tuwin ay paiwas ito sa kanya, parang allergic na hindi niya mawari. Kailangan mo ng desenteng mga damit. Dapat ngayon pa lang matuto ka ng magsuot ng mga power suit kung gusto mo magkaroon ng matas na posisyon sa malaking kumpanya. "Wala akong pambili. Pautangin kita," wika nito. "Wala akong kasamang bumili. Sasamahan pa kita." Ganun? Nanlaki ang mga mata nito sa kanya. "Masala mong dapat bilhin eh. Dahil ambisyon mo magsuot ng palda." Sumandal to sa upuan, nag-isip. "Okay, Sabado bukas at half day ka lang. Sasamahan kita sa mall." Wika nito. "Thank you. Don't mention it." Tumindig to tinungo ang desk. May kinuha to sa drawer. "Adriana?" "Yes, boss." Tumayo rin siya at lumapit dito. Pagpihit nito'y kaharap na siya nito. Agad itong umatras. "Dalhin mo to sa Ortigas, sa Phil State Building. Malapit yung sa Philippine Stock Exchange Building. Hanapin mo si Mrs. Encar de Leon. Sa kanya mo to ibibigay." Inabot nito sa kanya isang birding folder. Nang kuhanin niya yun, ikagad nitong binawi ang kamay. Takot na madaiti man lang sa kanyang kamay. "Paano pumunta doon?" tanong niya. "Mag-taxi ka na lang. Basta sabihin mo Ortigas. Malapit sa Stock Exchange Building. Phil State. Hanapin mo si Encar de Leon, okay?" "Okay, wala na?" "Okay na yan." Kinuha nitong pitaka at binigyan siya ng 500 peso bill. "Here." Nang kunin niyang pera, sinadya niyang hagipin ang kamay nito. "Ano ba? Huwag mo sabihing hawakan." Angal nito, pinagpag nito ang palad. Gusto niyang mapahagik-hik, susumpungin nga ng migraine ng papa nito. Lalaking lalaki yun, samantalang anak ay phobia sa babae. "Paano ko makukuha ang pera kung hindi ko kayo hahawakan?" Katwiran niya. Pinatong nito sa desk ang 500 peso bill. "Yan, kunin mo na." Kinuha nga niyang pera. "Tutuloy na ako." "Teka, pigil nito. Mag-iingat ka. Huwag kang paloloko sa taxi driver." Tumango siya.
Minsan hindi maiwasang matouch siya sa pinapakita nitong concern sa kanya. Sa tatlo niyang amo, ito lang ang willing na magturo sa kanya ng mga bagay-bagay. Ito rin lang ang matyagang sumasagot sa mga inosente niyang tanong. Si Mr. Abriego, tatanggapin na niya ang pagkatao nito dahil napakabait naman. Mahihiya ang mga totoong lalaki sa pagka-gentleman nito. Salamat, wika niya, hinaded. Narating naman niya ang lugar na sinasabi ni Tristan at walang aberya na ibigay niyang dala kay Encar de Leon, isang 4 na taong gulang na masayahin ng mukha. Sekretarya kanila? Tanong ng babae sa 3 lalaki. Oo, ingat ka sa 3 mong boss. Sinusuri nitong suot niya tila napailing ito ng palihim. Nagpaalam siya. Sa ibaba, nagabang siya ng taxi. Sa Salcedo Village po, wika niya sa driver na tumigil na taxi. Saan sa Salcedo, miss? Sa puso niya ito nakatingin, nakalimutan niyang pangalan ng kalye. Numero na lang ng gusaling sinabi niya. Agad namang nahalata ng taxi driver na baguhan siya. Tinanguan siya nito para sumakay. Iiwas tayo sa traffic, miss, anang driver. Hindi niya pinansin yon, kalmado siyang sumandal sa backseat. Pinanood niya ang paligid. Pakiramdam niya nasa ibang bansa na siya. Nalulula siya sa itaas ng mga gusalit na iinggit sa mga taong tila alam na alam ang pupuntahan at gagawin. Samantalang siya ay nangangapa pa rin. Sa loob ng 1 taon nilang paninirahan sa Maynila, nakikita na rin niya araw-araw ang mga gusali, ang mga young professionals, ang mga career woman. Pero hindi hanggang doon lamang ang kailangan para matutunan niya ang talagang kalakaran ng buhay. Maraming bagay pa siyang hindi nalalaman at nasusubukan. Maraming lugar pa siyang hindi napupuntahan, gaya ng mga magaganda at class na restaurants. Sa kanilang probinsya, class na ang isang tao kapag nakakain sa Jollibee. Maraming klase pa ng taong hindi niya nakakasalamuha. Marami pang pagkain ng hindi niya natitikman, gaya ng caviar. Narinig niya yung pinag-uusapan ni Ax at wala siyang idea kung ano yon. Nahihiya naman siyang magtanong dahil pagtatawanan na naman siya ng mga yon. Natigil ang pagmumuni-muni niya nang makahalata siya. Tumuwid siya ng upo. Mama, galing na tayo dun kanina. Bakit tayo bumalik? Nang tignan niya ang metro, nasa 60 pesos na. Matraffic sa nilusutan ko, kaya bumalik ako. Palusot ng driver. Kunot ang kanyang noo kahit sa naman masikip ang traffic. Ngunit hindi naman niya magawang husgahan kaagad ang tsoper. Matanda na ito, kay edad marahil ng itay. Na driver din kaya may simpatya siya sa mga kagaya nito. Nakiramdam na lang ulit siya. Napaangat ang mukha ni Tristan mula sa kalkulator. Bakit? Tanong ito sa kanya. Pumasok siya sa opisina nito nang walang abiso. Inaway ko yung driver ng taxi. Niloko ako wika niya. Inikot lang ako ng inikot sa buong Makati. Nahalata ko namang sinasadya niya. Ayokong bayaran, iniwan ko sa ibaba, hinahabol ako, sumbong niya. Ipapapulis daw ako, tumayo ang lalaki. Nasaan? Hindi pa sila nakakalabas ng tumunog ang telepono, agad na dinampot ng lalaking auditibo. Bababa na ako, anito. Lumabas to ng opisina, sumunod siya rito. Sigurado mong niloko ka? Tanong nito habang nasa elevator sila. Oo, 3 beses niya ako inikot tapos inaabot na ako ng 1 oras sa taxi niya. Sabi niya umiiwas lang daw kami sa traffic. Tapos kasalanan ko raw dahil hindi ko alam kung anong street ang pupuntahan ko. Naalala ko naman nang nakasakay na ako at sinabi ko sa kanya. Sabi niya kailangan daw ulit naming umikot dahil mali ang nilikuan niya. Bumukas ang elevator, dire-diretsong lalaki sa kinaroroonan ng gwardya. Yan yung driver, bulong niya nang mamataan ng taxi driver. Ano bang problema, Brad? Buong otoridad na tanong ni Tristan. Napamata naman ang driver at napatingala. Hindi yata nito inaasahang malaking tao sa literal na kahulugan ang makakaharap. Nasa likod niya si Tristan. Bossing, ayaw magbayad Ako na ngang nahirapan. Kamutik na kaming mahuli ng pulis. Hindi naman pala niya alam kung saan ang pupunta. Sumabat siya. Naalala ko na, sinabi ko sa'yo. Lalo mo kong niligaw, akala mo yata hindi ko mahalatang niloloko mo ko. Bakit kita babayaran? Mukhang galit na ang tsoper, ngunit tila nagpaka mahinahon pa rin. Bumaling to kay Tristan. Bossing, paano ba yan? Lugi naman ako. Dahil magulang ka, dapat nga sa'yong malugi, wika ni Tristan. Dumukot to sa bulsa ng pantalon. O, tama na yan. Sinuksok nitong 50 pesos sa bulsa ng polo ng tsoper. Sa uulitin, huwag kang gahaman. Huwag kang mamamantala ng pasahero kung ayaw mong ikaw ang masamantala balang araw. Ano ka ngayon? Tinasan niya ng kilay ang driver. Tara na, Adriana.
Wika ni Tristan at nagmarcha na naman sila pabalik sa elevator. Ikaw naman sa susunod, kabisaduhin mo naman ang pangalan ng mga kalye dito para hindi ka naluloko, pangaral nito sa kanya. Naaliw lang kasi ako sa nakita ko, kaya nakalimutan ko. Pero hindi naman ako paluloko talaga. Malakas naman ang kutob ko. Hindi yun, tila gigil na wika ng lalaki. Paano kung hindi ka lang lokohin? Kidnapin ka pa. Paano ka na? Hindi siya nakaimik. Ingat ang kailangan mo. Presence of mind. Mas delikado dito sa lungsod kaysa gubat. Tandaan mo yan. Yes, boss. Sinaluduhan niya ito. Nasaan ang dalawa ko pang boss? Nagpunta sa DOJ. Titistigo sa kasong fraud. They step out of the elevator. Salamat ha. Wika niyang kumapit sa siko ng lalaki. Naman, walang hawakan sabi. Tila na kuryenteng tinago nitong siko, napahagikik siya. Nagpapasalamat lang ako sa ginawa mo, masama ba yun? Masama dahil may halong mali siyang pasasalamat mo. Paano ko naman siya maaakit ayaw ng pahawak? Tanggapin niyo na lang na bading ang anak niyo. Mabait naman siya, maginoo pa. Hindi naman nagwawala, wika niya kay Mr. Abriego sa telepono. Nag-iisa siya sa opisina kaya pagkakataon na niyang mag-report sa ama ni Tristan at isuggest na rin natanggapin na nitong anak bilang bading. Bakit marunong ka pa sa akin? Hindi mo naintindihan ang huwag mo nang intindihin. Gawin mo lang pinapagawa ko sa'yo dahil kapag hindi ka naging lalaking anak ko, ikaw ang malilintikan sa akin, banta ng matanda. At bakit ako? Dinamin niyo lang ako dito, angal niya. Dahil nagtitiwala ako sa kakayahan mo. Huwag mo kong biguin. Binabana nitong telepono, siya naman ay nakatitik sa telepono. Hindi biro ang galit ni Mr. Abriego. Baka nga malintikan din siya kapag hindi naging lalaki si Tristan. Bakit ba nakapayag-payag siya sa gusto ng ama nito? Dahil naman siya pwedeng tumutol. Sa pilitan namang maituturing ang recruit sa kanya. Ang problema pa, hindi na niyang gustong pakiramdam na parang tinataredor siya ni Tristan. Wala tong kamalay-malay na may agenda sila ng papa nito. Tiwalang-tiwala ito sa kanya, maalaga pa. Laging concern sa kanya at talagang gumaan ang loob niya ng gusto dito. Kung hindi lang nakatanim sa isip niya na bakla ang lalaki, iisipin niyang crush na nga niya ito dahil kapag hindi ito nagpapakita sa opisina, sa loob ng maghapon nalulungkot siya. Para naman siyang nakakita ng Northern Lights kapag nasisilayan niya ito at araw-araw ay inaabangan niya kung ano ang suot nito. He dressed very well. Very neat. Very manly. Hinahanap-hanap rin niya ang pabango nito. Posible bang ang isang babae umibig sa isang binabae? Tanong niya habang nakapangalumbaba sa desk. Nakalimutang hawak pa rin ang telepono. Mamaya ay napatuwid siya. Ayaw niya magkagusto sa isang bakla pero crush niya yata niya si Tristan. Después, kailangan talagang maging lalaking lalaki to para hindi asiwang pagpantasyahan nito. Asiwang-asiwa si Adriana habang nagsusukat ng mga damit. Paano ba naman animo prinsesa siya kung ituring na mga store clerks? Excuse me, ani yan ang hindi na makatiis. Pwedeng ako na lang, marunong naman ako maghubad. Isa pa sa ikakainis niya ay lahat na lang ng isukat niya ay pinupuri ng mga sales ladies. Lahat bagay sa kanya, kahit hindi naman sa tingin niya. Napasulyap siya kay Tristan na prenting nagbubuklat ng magazine habang nakaupo sa couch. Hindi ito nakikialam sa pagpili niya ng damit. Bagay na taliwas sa inaasahan niya. She was expecting him to fuss all over her. Dahil bading nga, pero wala siyang narinig mula dito. Isa lang ang sinabi dito nang pumasok sila sa butik. Kunin mong magugustuhan mo. Then he sat on the couch. Bagay sa'yo, miss. Pwede mo pa siyang i-mix and match, komento ng sales lady na isuot niyang mustard yellow suit. Sinipat niyang sarili sa salamin. Maganda nga. Nagmukha pa siyang kagalang-galang. Sige, kukunin ko to at saka yung dalawang nagustuhan ko kanina. Wika niya. What about this, ma'am? Tanong ni isa pang sales lady, tanga ng isang slacks and jacket. Ayoko niyan, malungkot na aniya. Tatlo lang ang nagustuhan mo? Tanong ni Tristan nang sabihan niyang nakapili niya siya. Tumango siya. Kinuha nito ang credit card at inabot sa clerk. Paano yan? Wala na akong suswelduhin. Ang presyo ng isang suot ay kalahating buwan na niyang sweldo. Yung panghuli niyang napili, mahigit pa. Hindi ko naman kakaltasin ng biglaan, ani Tristan. Paglabas nila ng butik ay napansin nitong kandahaba ang leeg niya sa iba pang tindahang nadaraanan nila. Tara sa loob, yaya nito. Pero baka wala ka ng pera, ani yang hindi maalis-alis ang tingin sa bestidang suot ng manikin.
Kahit hindi pa niya naisusukat ay alam na niyang kasya yun sa kanya. Parang magkasukat sila ng manikin. Okay lang, magsukat ka pa ng gusto mo. Basta wag yung masyadong revealing. Ikaw ang bahala. 2 bestida pang nabili niya sa tindahang iyon, ngunit hindi pa tapos ang kanyang shopping spree. Kailangan pa niya ng mga sapatos. Kung saan bumibili ng mga sapatos si Tristan, doon din siya nito dinala. She purchased 3 pairs. Ang pinakamababang presyo ay 200 pesos. Don't look at the prices, wika sa kanya ng lalaki. Ang mahalaga, hindi ka mahirapan kapag suot mo. Yung hindi ka kakalyuhin. At saka matibay naman yung mga yan. Matagal mong pakikinabangan. Lecture nito. Bahala ka. Pagkatapos mamili ng sapatos, may surpresa pa to sa kanya. He bought her a cellular phone. Para pwede mo kong tawagan kapag may problema ka. Anytime, anywhere. He's mad at her. Now let's have a dinner. Pwede na ako dyan. Tanong niya nang makitang kakainan nila. Masyadong class para sa kanya. Feeling niya tinataboy siya ng lugar. Bakit naman hindi? Malay ba nilang hindi ka pa nakakapasok dyan? Relax ka lang, akong bahala. He placed a hand on her lower back and guided her inside. Nakangiti ang waiter na sumalubong sa kanila. Inihatid sa lindot sa pandalawahang upuan para magkatabi sila. Binuklat ng binatang menu at pinaliwanag sa kanyang bawat entry matapos umorder ng inumin. We'll start with an appetizer, wika nito. What would you want to have? Baked talaba? Aniya. He nodded at sinabi nito yun sa waiter. They choose their soup, then the main course, then dessert and coffee. Kailangang makasanayan mo na kumain sa mga ganitong lugar. Huwag kang ma-conscious dahil wala kang dapat ikabahala. Just appear calm and relax. Kung may nais kang itanong mo sa waiter. Hindi lahat ng patterns dito ay naintindihan ng nakasulat sa menu. He explained. Tila natutuwa itong magturo ng mga bagay-bagay sa kanya dahil siguro nakikita nitong ina-absorb niyang lahat ang impormasyon. Maging kalit-liitang bagay. Lagi rin siyang nagtatanong, she was willing to learn. Alam mo, si panaginip ko, hindi sumagi sa isip kong mangyayari sa akin ng ganito. Nung nasa probinsya kami, akala kong buhay ganun na lang. Sapat ng kumita ng kaunti. Tapos mag-aasawa na lang ako. Tapos magiging may bahay at mamanahin kong gawain ni inay. Ang magiging official hilot ng baryo namin. Natigil sa paghigop ng soup ang binata. Akala ko ba accountancy graduate ka? Umiling siya. Tila naguluhan pa't ganun ang inakala nito. Hindi no, high school lang ang natapos ko. Tapos nag-training ako para maging masahista. Yun talagang trabaho ko at doon ko nakilalang papa mo. Hindi ka inaanak ng kumpare niya? Gilalas ang binata, umiling ulit siya. Hindi, natigilan siya. Masyado siyang na at home sa kasama. Nakalimutan niyang meron nga pala silang lihim na agenda ng papa nito. Inalok niya ako kung gusto ko raw mag-opisina. Umuo naman ako. Hayon, pinasok niya ako sa inyo. I see, tumangutanguto. Paano ka naman napadpad dito sa Maynila? Dumating ang kanilang order, tinintay na muna niyang iwan sila ng waiter bago siya nagsalisay ng talang buhay. Nagkasakit ang lola ko, ina ng itay, na isan lang kapiraso naming bukid. Sa tao rin lang, hindi namin natubos. Tapos namatay din ang lola ko. Yung tao naman pinagsalaan namin, pinapaalis na kami. Kaya napilitan kaming lumuwas. Nagalok naman ang kapatid ng itay na pwede kaming pumisan sa kanya pansamantala. Diyan sa San Andres. Tapos tinulungan rin niya ang itay na makahanap ng trabaho. Family driver siya ngayon. Mahusay namang magmanehong itay at medyo sanay na rin siya dito sa Maynila dahil madalas din siyang lumuwas noon. Sumubo siya ng kapirasong steak. Ganito ba talaga to? Hindi pa luto? You said rare. Huy ka nito. Papalitan natin, gusto mo? Tinitigan niyang kinakain. Hindi na. Okay na to. Tapos yun nga, nandito na kami sa Manila. Akala ko makakapag-aral ako. Hindi pa rin pala dahil nangutang si itay sa amo niya. At hanggang ngayon, binabayaran pa. Kasi naman may utang pa kami sa puneraryang nag-asikaso sa lola ko. Tapos ang mabait kong tiyahin na akala namin hulog ng langit, bigla kaming siningilan ng upa sa kapirasong kwartong tinutuluyan namin. 2,000 monthly. Wala na ring natitira sa sweldo ng itay. Yung konti kong naipon sa pagmamasahe, pinagamit ko kay inay para makapagbukas siya ng maliit na sari-sari store. Kung todo nguya siya ng pinkish na karne. Lunukin mo muna. Wika ni Tristan at inabutan siya ng isang baso na tubig. Salamat. Pinangalahati niya ang laman ng baso. Tinulungan pa siya ng binatang pahirin ng napkin ang sulok ng labi niya.
Alam mo, kawawa naman ang inay at itay. Wika niya na talagang lumungkot ang mukha. Bakit naman? Maswerte pa rin sila at nakakapaghanap buhay sila. Disente naman ang trabaho nila at ayon naman sa kwento mo. Sa tingin ko'y masisipag sila. Kaso nga, habang buhay na lang silang nagtatrabaho. Matanda na sila pareho, nasa 50s na. Yung iba ng kasing edad nila, nag-iisip na kung paano gagastusin ng perang makukuha sa pagre-retiro. Tapos tatanggap sila ng pensyon. Ang inay at itay wala. Kaya ako, ayoko na mag-asawa. Magtatrabaho na lang ako na magtatrabaho para makaipon. Sa ganun mabigyan ko naman ng ginhawa ang inay. Hindi ko na nga maibili ng bagong duster. Bibilan natin. Hindi mo kasi sinabi kaagad, wika ng binata. Salamat ulit. Kaso palaki na ng palaking utang ko. Huwag mo isipin yun. Ang isipin mo, kailangan makaangat ka sa buhay. Huwag mong limitahan ang ambisyon mo. Huwag kang padadala sa mga problema. Sabi ko nga, Aniya, sa'yo na lang tong mga dahon, hindi ako kumakain yan. Wala namang lasa at saka wala bang kanin? Pabulong pa niyang tanong. Hingi tayo. Sinesa nitong lumapit ang waiter. Sinabi ritong nais niya. See? Walang problema. Just tell them what you want. Anito nang iwan sila ng waiter. Sa'yo hindi problema dahil marami kang ibabayad. Balang araw marami ka na ring ibabayad. Mabibili mo ng lahat ng gusto mo. Matutupad mong mga pangarap mo para sa parents mo. Basta tandaan mo, huwag kang gagawa ng bagay na ikakasira ng pagkatao mo. Nag-isip siya. Ikakasira ba ng pagkatao niya kapag inakit niyang baklitang ito? Hindi naman siguro. Then she felt guilty again. Alam na niyang pakiramdam ni Judas. Kaya pala nagpatiwakal sa loob-loob niya. Heto at panay kabutihan ang ginagawa nito sa kanya. Gabi-gabi na lang ipinagpaplanuhan niya kung paano ito iseseduce. Hindi lang dahil sa kagustuhan ng papa nito, kundi dahil na rin sa sarili niyang kagustuhan. Araw-araw nahulog ang loob niya sa binata. Ayaw na niyang isiping binabae ito. Hindi na rin niya matanggap. Sa kotse ay saglit na nag-isip si Tristan. Ngayong batid na niya ang totoong kalagayan ni Adriana, mas sumidi ang hangarin niyang matulungan to. Kanina, habang kumakain sila, the more she talked, the more he felt drawn to her. And he loved watching her mouth move as she ate and talked. She seemed so carefree at bigay todo rin ang pagkain nito. Ganadong ganado. And she was not ashamed of it. Natiyak niya kung mabibigyan to ng pagkakataong makapag-aral, malayong mararating nito. Napagtanto niyang hindi naman ito talaga bobo. Sa katunayan matalino nga, may common sense ito at marunong namang magkusa. Basta natukoy ng dapat gawin. Fast learner. Kulang lang talaga to sa exposure and he wanted to show her the world. Dahil din dito muli niyang na-appreciate ng mga bagay na nasa kanya na, mga bagay na alam niyang madalas na niyang ma-take for granted. Sa kanyang tabi panay ang pindot nito sa bago nitong cellular phone and explain naman niya rito ang mga functions. Madali naman itong natuto, baka naman ma-addict ka dyan, aniya dito. Dapat ay mga importanteng messages lang ang ipapadala mo, komento niya. He loved seeing her so excited and happy. Lalong lumilitaw ang kainosentehan nito, bagay na lalong nagpalito sa kanya dahil hindi pa rin naalis sa kanyang isipan na balak siya nitong esedus. Padadalhan mo ko lagi ng message ha? Wika pa nito. Oo ba? Saan bang sa inyo dito? He asked. Lumiko ka sa unang kantong makikita mo. Sa kanan. Hindi na makakapasok ang kotse niya sa maliit na eskinita ngunit hindi niya hinayaang maglakad ito ng mag-isa. Mag-aalas 10 na ng gabi. Isa pa'y may harapan ito kung bibit-bitin lahat nitong pinamili nila. Imay, tawag nito sa ina. Nakaupo pang matandang babae sa tabi ng isang maliit na plastic shelf kung saan nakapatong ang mga paninda. Bakit ngayon ka lang anak? Nag-aalala na ako. Hindi pa rin dumarating ang itay mo. Napaubo ito't hindi mahinto yun. Hinagod ng dalagang likod ng ina. Nag-shopping kami ng boss ko. Nilinga siya nito. Ang inay ko. Nay, siya si Boss Tristan. Binilan kanya ng duster. Sa rustan pa. Inuubo pa rin ang ginang ng magsalita. Nakakahiya naman sa'yo, iho. Wala pong anuman. Siyang kinikilabutan sa ubo ng inay ng dalaga. Hindi sa nandidiri siya kung hindi nangangambang baka kung ano na yon. Anding, ikuha mo naman maski soft drinks ang boss mo. Maupo ka muna, iho. Ipinasa nito sa kanyang inuupo ang plastic stool. Huwag ka na mag-abala, Adriana. Hindi naman ako magtatagal. He changed his mind. Makikiinom na lang ako. Pwede bang pumasok? Tanong niya. Halika, pasensya ka na sa bahay namin na hindi naman talaga bahay. Nagpauna itong pumasok. Adriana, anas niya nang nasa loob na sila.
Bakit? Bulong din ito. Inuubong inay mo. Obvious ba? Pinatingnan mo na ba sa doktor? Baka mamaya may primary complex na siya. Ano yun? Maang nitong tanong. Yun ang pinagumpisahan ng tuberculosis. Wika niya, napabuntong hininga to. Kasi naman hindi sanay si inay sa init dito. Tapos wala pa kami kisame. Kapag tanghali, napakainit talaga. Madalas matuyuan ng pawis ang inay. Pati naman yung electric fan namin init na rin ang binubuga. He did not know what got into him. He touched her cheek. Dalhin mo sa doktor ang inay mo bukas. Mabuti na yung maagapan. Dumukot siya sa bulsa para kunin ang pitaka. Naglabas siya ng 3,000 pesos. Here, ibili mo na rin ng vitamins. Mga prutas para lumakas ang resistensya. Nang tanggapin nito ang pera, her tears fell. Don't cry, sita niya dito. Hindi pa naman mamamatay ang inay mo. Kaya nga dalhin mo siya sa doktor bukas. Hindi naman yun eh. Her lips quivered. Hindi ko lang malaman kung bakit masyado kang mabait sa akin. Kahit inamin kong aakitin kita. Kalimutan mo na yun. He wiped her tears. Sa Monday, sabihin mo sa akin ang resulta ng check-up, okay? She nodded. She wiped her remaining tears. Inihatid siya nito sa labas. Salamat ulit sa lahat, boss. Wika nito. Sa mga oras na yon, lalong naging determinado si Adriana iangat ang sarili dahil ayaw niyang biguin ang binata. Naniniwala siya dito. Tinuturuan siya nito. Pinagtsatsagaan siya. She could not possibly fail him. Someday, Tristan would be proud of her. Someday.